pag-ibig mo sa idulot sa taong lumilimot, awa mo'y iulog, Panginoong napasa amin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop, pag-ibig mo sa idulog sa taong lumilimot, awa mo'y iulog. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo ng unang linggo ng Adbyento o pagdating ng ating Panginoon. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakikiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook, Live, YouTube, X at iba pang social dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa nasawi at naapektuhan noong Marawi bombing na mga Katoliko. At ang mga naapektuhan dahil sa lindol. Sama natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Ukraine at sa Israel. Mga kapatid, sa aklat ni Propeta Isaiah, ipinapahayag niya na tayong lahat ay tinatawag upang tayo'y aakyat sa bundok ng kaligtasan na Zion. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, pinapahayag ng ating Panginoon ang napananalig o panampalataya ng isang pinuno ng hukbo ng mga Romano na dahil sa kanyang kaiba na pananalig, naglalarawan siya sa lahat na dapat manalig sa ating Panginoon. Tayo tinatawag rin na tayo'y mananalig sa ating Panginoon at magpahayag at magsasaksi ng ating buhay panampalataya. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ay panalangin sa kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghintay sa anak mong darating. Sa kanyang pagkatok, siya naway aming mapatuloy sapagkat siya ang pinanabikan namin sa aming pagdalangin. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni
tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa itaas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Siyon magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang bak at karit ang kanilang mga sibat. Wala na magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lunsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem kay ganda ng anyo, maganda ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping ang poon, yaoy idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dahilan sa aking kasama sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapa ay laging sumaiyo. Dahilan sa templo ng poong ating Diyos, ang aking dalangi, umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Halina't kami sagipin, Panginoong Diyos namin, manunubos na maningning. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y naparalisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paron ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sinagot sa kanya ng kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y hahayo. At sa iba, halika. Lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Puri Pong Isus Nazareno. Nasa unang linggo tayo ng pagdating o Adbyento. At itong ating pinaghandaan ay para sa ating pag-alaala sa unang pagdating ng ating Panginoong Isus na tinatawag na Pasko ng kanyang kapanganakan. At ang ating pong mga pagbasa ngayon ay mayroong dalawang paksa. Una, kapayapaan. Pangalawa, pananampalataya o pananalig. Ang ating unang pagbasa na mula sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 2, verso 1 hanggang 5. Ito ay tungkol sa isang panibagong kalagayan ng panibagong hinirang na bayan ng Diyos na kung saan lahat ng mga tao, hindi lang ang mga Israelita, lahat ng tao ay aakyat sa bundok Sion at sa lungsod ng Jerusalem. Hindi upang magkaroon ng sagupaan, bagkos na magkaroon ng kapayapaan. Sapagkat ang kailang mga gamit sa giyera ay gawin ng gamit para sa produksyon o sa pagsasaka. Kaya ang tabak at ang sibat mawala na sapagkat magiging susod at iba pang gamit sa pananim. Kaya pupunta sila sa lungsod ng Jerusalem. Ang Jerusalem ay dalawang salita ng Hebreo. Yero ay kabisira o lungsod at ang ay mula sa Shalom, kapayapaan. Ang Jerusalem ay lungsod ng kapayapaan. Dito sa pag-akyat sa bundok Sion, magkaroon ang lahat ng tao na buhat sa silangan, sa kanluran at iba pa mga lugar ng isang tunay na pagtitipon na masentro sa ating Panginoong Diyos sa tinatawag na kapayapaan na walang hanggan. Kaya ang ating Salmo 121 nagsabi na masaya silang papasok sa tahanan o sa templo ng poong Diyos at magkaroon sila ng kapayapaan. Ang ginagamit po na salita dito sa una na pagbasa at sa ating salmo ay ang salitang shalom
ang shalom hindi lang po ordinaryo na kapayapaan. Ang shalom, ang ibig sabihin dito, lahat ay nagkakaisa na. Lahat ay kapatid na at sama-sama sa pagtayo ng isang panibagong bayan na kung saan lahat ay namumuhay ng mapayapa at ang tunay na kapayapaan na nagmula sa Diyos at isinasabuhay ng tao ang kalooban ng Diyos at tumatalima sa Kanya ay magkaroon ng kapayapaang buong-buo. At itong kabuuang kapayapaan ay isang mailap na pangarap ng bawat isa na inasahan na ito'y darating din kapag ka ang tao ay magkaroon na ng tunay na pananalig o panampalataya na nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 8, verso 5 hanggang 11, ito naman ay tungkol sa pananalig o panampalataya. Versikulo ay ang mga versikulo 8 at ang versikulo 9 ng Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 8. Una sa lahat, may pumunta ng ating Panginoon ang isang kapitan ng hukbo ng Roman Empire. At tinatawag ito na centurion. Tinatawag na centurion sapagkat 100 ang nasasakupan niya. Pero ang centurion o ang kapitan ng hukbo o kawal ng Roman Empire ay mga mabagsik at tinuturing na nagpapahirap sa mga Israelita. Pero dito sa ating Ebanghelyo, ginagamit siya na tanda ng pananalig. Kaya kakaiba ang ating Panginoon. Gumagamit siya ng mga sitwasyon at mga tao na kakaiba ang pagtingin sa mga Hudyo at iba pang mga tao. Pero para sa ating Panginoon, pinipili niya ito upang kanya ipahayag kakaiba ang mensahe niya tungkol sa pananalig o panampalataya. Nakasulat po sa ating Ebanghelyo ngayon ang salitang pistin. At sa versikulo 10 itong salitang pistin ay mula po sa salitang pistis na isang Grego o koinoko na Grego na salita tungkol sa pananalig o pananampalataya. Una po, mayroong 3 na dapat nating tingnan tungkol sa pananalig. Una, ang sa Mesiyas o ang paglapit ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa, ang pagpakumbaba. At pangatlo, ang pagkaroon ng pag-asa. Alamin po natin na ngayong linggo ay tinatawag na Linggo ng Pag-asa sa Adbyento. Week of Hope. Kaya po ang sindi na kandila sa ating 4 na kandila ay ang kandila ng pag-asa. Ay ito palang Advent wreath na inimbento ni Johann Henrik Wickern noong 1839 na isang pastor ng Luterano na Protestante sa Hamburg, Germany, ay ginagamit din natin dito sa ating simbahang Katolika upang maipayag ang ating paghahanda sa pagdating ng Panginoon. At ang unang paghahanda ay pagkaroon ng pag-asa. Itong kandila ng unang linggo ng pag-asa. Pero dito sa ating mga pagbasa ngayon, una, ang tungkol sa kapayapaan. Pangalawa, ang tungkol sa pananalig. Na ang pananalig, una, may elemento sa paglapit sa Panginoong Hesus. Pangalawa, na mayroong pagpakumbaba. Kaya sinasabi ng kapitan sa ating Panginoon, kasi nung sabi ng Panginoon Hesus, paron ako upang pagalingin yung naparalysis na alipin niya. Ngunit sinabi ng kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan
paninyo sa aking bahay, sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Versikulo 8, Kapitulo 8, Ebanghelyo ni San Mateo, na ito rin ay ating inuulit bago tayo tatanggap sa katawan ng ating Panginoon. Sinasabi, hindi kami karapat-dapat natatanggap. Sabihin mo lamang o isang salita mo lamang at gagaling na ako. Ito yung pananalig na kakaiba. Kakaiba sapagkat ito ay isang hintel. Kaya, ang sinasabi dito sa versikulo 8 na hikanos, ibig sabihin, hindi siya worthy, ok, aiming hikanos. Hindi siya karapat-dapat. Ngunit, ang ating Panginoon ay nagpagaling sa kanyang alipin sapagkat napakalaki, napakadakila ang pananalig o ang panampalataya sa taong ito. Kaya, ang pangatlo na elemento, alamin natin, ang una ay Panginoong Hesus. Pangalawa, ang pagpakumbaba. At pangatlo, ang pagtanggap sa salita ng Diyos. Tinanggap niya ang salita ng ating Panginoon na magawa ang lahat. Sapagkat ang salita ng ating Panginoon ay may kapangyarihan, hindi lang magpapagaling, magligtas, at magbigay ng isang panibagong pag-asa. Kaya kapag tingnan po natin dito, ang ating pag-asa ay nababatay una sa lahat sa kapayapaan. Pangalawa, nababatay din sa pananalig o panampalataya. Kapag wala po tayong kapayapaan, dahil maraming nagkagulo, binumba yung Marawi State University sa may auditorium, yung mga Katoliko doon ng mga estudyante, namatay ay siguro abot na ng mga 11 na mamatay. Ipagdasal natin sila, bakit ganito ang kanilang ginagawa? Hindi tayo magkaroon ng kapayapaan kapag walang pagtanggap at kabukasan sa puso. At upang magkaroon ng kabukasan sa puso, kailangan ang mapagkumbaba na pagkatao natin. Hindi po tayo magkaroon ng tunay na kapayapaan kapag hindi tayo marunong magpakumbaba. Kapag tayo ay sobra sa ating mapagmataas na sarili o hambog, wala pong kapayapaan. At wala rin tayong pananalig. Na ito pong kinakailangan natin ang tunay na kapayapaan dito sa ating bansa at sa buong mundo. Kung wala po tayong kapayapaan, hindi po natin madama ang Diyos ng kapayapaan sapagkat ang Diyos mismo, siya ay Diyos para sa shalom, para sa tunay na kapayapaan. Pangalawa, na kinakailangan sa ating pag-asa ay ang pananalig. Pananalig sa Diyos. Kapag kulang po ang ating pananalig sa Diyos, kapag kulang po ang ating panampalataya sa Diyos, kapag kulang ang ating pagsasaksi, pagsabuhay sa ating panampalataya, wala po tayong pag-asa. Kaya ngayong linggo, na linggo ng pag-asa, upang tayo mamuhay na may pag-asa sa buhay natin, at ang Diyos as maging sentro ng ating buhay na siya ang nagbigay sa atin ng biyaya, ng kaloob, ng pag-asa, siya rin ay magbuhos sa atin ng kapayapaan sa ating mga puso at ng pananalig na ating may isabuhay upang kung tayo ay pananalig sa ating Panginoon, kapag tayo ay magkagusto na isabuhay ang kapayapaan, ang pag-asa ng bayan, ang pag-asa para sa ating pagkahirang na sambayan ng Diyos na mapayapa ay hindi lang mailap na pangarap, bagkus mangyari na, sapagkat lahat tayo ay nagkakaisa sa pagmamahalan o pag-ibig sa Diyos at pagmamahal sa kapwa na nagpapahayag sa ating pag-ibig sa Diyos
Diyos ng kapayapaan, Diyos ng sentro ng pag-ibig. Naway, ang ating Pasko ay isang Pasko na ang pag-asa natin ay ang pag-asa ng bawat isa. Sa puso natin, isabuhay ang pag-ibig, ang kapayapaan at ang pananalig na tayo rin ay magkakaisa sa pangalan ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, idalangin natin ng buong puso sa Diyos ng ating Ama na ang pagkakataong ito ay maging bagong simula ng biyaya na magbunga ng kapakinabangan para sa atin at atin pong itutugon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming. Sa ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag, katulad ng ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa sa atin. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila at mga may sakit, naway paginhawahin ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating namayapa na, naway Panginoon na pinanabikan bilang makapiling, manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming lumago sa pagkamahabagin at makapagbigay ng pag-asa sa lahat na makadaupang palad namin. Ilapit nawa kami ng panahong ito ng Adbyento sa iyo at sa isa't isa habang masaya naming hinintay ng may buong pag-asa ang pagdating ng anak, ang aming tagapagligtas na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin ni kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tagapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakinabangan.
sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At Itaas sa sumairin. Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay ngang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa witan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinihiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling sa kanyang lantarang muling pagdating. Ang pagkisama niya ay puspusang magdiningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay nasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa namang yan sisiyawit na ay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun naman nung matapos ang hapunan, nawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Itayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa buhay nga na kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling apin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, San Juan Bautista, San Roque, San Lorenzo Reyes de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng Panginoong Hesus-Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos sa turo ni Jesus na ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nilang namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tinasulat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasunod magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ang katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magalak sa Panginoong di mo nakikita, kung iniibig siya talaga. Pagdating niya'y luluksok sa laki ng tuwa, sa wakas makikita mo siya. Hintayin, darating si Jesus na poon natin. Maghanda, magbantay, sasalubungin natin. Sa paligid tumingin ka, pagmasdan ng mukha ni Jesus sa taong kawawa. Pakinggan mo tinig niya at agad maawa. Palad mo'y pusong maligaya. Hintayin, darating si Jesus na poon natin. Maghanda, magbantay, sasalubungin natin. Hintayin, darating si Jesus na poon natin. Maghanda, magbantay,
at salubungin natin. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass at service sa darating na December 7, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, 5 ng umaga hanggang 8 ng hapon. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI, Quezon Boulevard, entrance at Cardinal Sin Building. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan sa ating second parish-wide Advent Recollection Series. Sa darating na December 5, Martes, sa ganap na ika-7 ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang traslasyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Dr. Gaines Marie del Rosario, Head ng Lay Formation Center, Seminary, Makati City. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmakilanman sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia Banal na Misa, kaya sa loob, sa labas at nakiisa, kita ng live streaming sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong sa Quiapo Church o pamakatulong Quiapo Church sa mga kapwa nating mga may hirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Ngayong linggo ng pag-asa, kinakailangan po natin, una, ang ating pagsasaksi at pagsabuhay sa kapayapaan na nagmula sa Diyos at pananalig sa Kanya na masigla, matibay at may pag-ibig at pagmamahal sa pagsasaksi nito. Ngayon na po ang pagwasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, hinagpos ng cross ang walang malo na pag-iwan. Pakinggan mo ang kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyong makamtan na nila yung katugunan at tanggapin ng kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito na may maalala ng pangako sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kagtaglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay,
at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. O Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.